Kumalma ang matabang lalaki at nagpasya ng itigil ang pag-iisip tungkol sa bagay na iyon dahil walang sino man ang makakatayo sa kanyang daan. Sa isang mayabang na ngiti, idineklara niyang siya ay isang manlalaro na mas mahusay kaysa sa lahat. Ang buong silid ay puno ng mga bangkay. Nagsimula siyang tumawa, nagtatanong kung sino ang dapat niyang patayin ngayon. Sa kabila ng kaunting nerbiyos, siya ay masaya dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumatay siya ng isang tao sa totoong buhay. Ang pakiramdam ay medyo naiiba sa kanyang inaasahan. Wala siyang naramdaman, kaya inisip niyang ang dahilan ay dahil naranasan na niya ito sa ika-4 na round. Medyo nabigo siya dahil isa lamang ang nakuha niyang stack mula sa bawat tao dahil ayon sa kanya, ang lahat ng kanyang napatay ay mga normal na tao. Ang ika-4 na round ay maganda at mas epektibo kumpara sa panghuhuli ng mga halimaw dahil nakakuha siya ng bagong rune na tinatawag na absorption. Ang bar ay mapupuno kapag siya ay pumatay ng mga kaaway at kapag ito ay ganap ng napuno, makakatanggap siya ng random na stat. At ang bilang ng mga puntos na natanggap ay proporsyonal sa antas ng kanyang kaaway. Pagkatapos ay binuksan ni Fatty ang pinto ng silid. Siya ay nababalisa at nais na pumatay ng mga manlalaro dahil mas marami siyang makukuhang stack mula sa kanila. Sa isang mausisang ekspresyon, kinuha niya ang kanyang mobile phone at naalala na nabanggit ang isang forum para sa mga manlalaro. Bigla, isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang isip nang maisip niyang sumali sa forum kasama ang mga manlalaro upang pumatay ng iba. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng mas maraming stacks. Kaya't binuksan niya ang forum upang sumali sa Players Forum. Ito ang kauna-unahang online forum ng bansa upang tulungan ang mga manlalaro na makapagbago ng mundo. Ang PCW Forum ay nagsasagawa ng mga panayam upang tanggapin ang mga bagong miyembro upang matiyak na tanging mga manlalaro lamang ang magiging bahagi ng komunidad bago sumali. Kailangan ni Fatty na ipasok ang kanyang personal na impormasyon, antas, klase at palayaw sa ibang mundo, pati na rin ang pangalan ng zone na kanyang kinabibilangan at ang round number bago siya tanggapin para sa isang panayam. Medyo naiinis si Fatty dahil napaka-strict ng form. Hindi lamang siya kailangang magbigay ng personal na impormasyon, kundi kailangan din siyang ma-interview. Wala siyang ibang pagpipilian, kaya't pinunan niya ang form dahil sa ganitong paraan lamang siya makakatagpo ng mga manlalaro. Kumpiyansa siya na ang ibang mga manlalaro ay hindi kailanman iisipin na may manlalaro na pumapatay sa ibang mga manlalaro. Kinabukasan, sumunod sa mga tagubilin, dumating si Fatty sa isang establishmento ayon sa mensahe ng tagapanayam. Kailangan niyang pumunta sa Welcome Cafe sa Wabu, Namyang bago magtanghali at maaari siyang magsuot ng kahit ano. Napansin niya ang karatula ng cafe. Tinatawag itong Welcome Cafe. Nagsimula siyang mawalan ng pasensya dahil ang lugar na ito ay nasa gitna ng wala, kung saan wala man lang bus na dumadaan. Nagpasya siyang itigil ang pag-iisip tungkol sa bagay na iyon at binuksan ang pinto ng cafe. Iniisip na papatayin ang tagapanayam kung siya ay kumilos na parang isang tanga. Ang loob ng cafe ay marangya at mas sopistikado kaysa sa inaasahan ni Fatty. Sa isa sa mga mesa, may 2 tao na nag-uusap. Isa sa kanila ay isang lalaking may berdeng buhok at ang isa ay nakasuot ng pink na hood. Bilang tanging mga customer, nahuli ni Fatty ang atensyon ng lalaki. Tumayo siya at nagtanong, "Ikaw ba ang taong dumating para sa panayam para sa PCW?" Lumapit si Fatty sa kanila at sumagot ng oo. Maingat na tinanong ng tagapanayam kung ano ang kanyang palayaw, na sinagot ni Fatty ng Black Flame Dragon. Nagkamay silang dalawa at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang tagapanayam. Nagsimula ng magpawis si Fatty sa gulat at nagtanong, "Ikaw ba ay isang manlalaro?" Tumawa ang tagapanayam at tumango. Ipinakilala ng tagapanayam ang isa pang manlalaro na nakasuot ng pink na hoodie bilang Little Cockle. Ipinaliwanag na sila ni Black Flame Dragon ay maaaring maging magkakapareha kaya't hiniling niya sa kanilang dalawa na magbati. Bumabati si Fatty sa manlalaro at siya ay bumati rin pabalik. Medyo naiinis siya na makita na isang mahina tulad ng lalaking ito ay isa ring manlalaro. Nang umupo sila, napansin ni Fatty ang loob ng cafe at binanggit na tila hindi maganda ang takbo ng negosyo nila dahil wala namang customer at wala ring empleyado.
Sa isang tiwala ng ngiti, sumagot ang tagapanayam na ito ay isang nakahiwalay na lugar. Kaya't iyon ang dahilan kung bakit nila ito nirentahan para sa mga panayam. Naging mausisa si Fatty at nagtanong kung nasaan ang may-ari ng cafe. Maingat na sinabi ng tagapanayam na sa cafe na ito ay naglilingkod din ng pagkain at ang may-ari ay nasa kusina na naghahanda ng pagkain. Lalo pang naging mausisa si Fatty at sinimulang suriin ang kanyang paligid. Walang mga kamera sa cafe na ito habang si Little Cockle ay masayang umiinom ng masarap na milkshake. Nakatuon ang tingin ni Fatty sa kanya, nakikita na walang kamera sa lugar na ito. Maaari niyang patayin silang dalawa at makatakas ng walang sino man na makakapansin. Ngunit nagpasya siyang kalmahin ang sarili dahil hindi siya basta-basta pwedeng pumatay sa dalawa at umalis sa lugar. Lumipas ang ilang segundo at nagtanong siya, "Hindi ba tayo magi-interview?" Sa isang magiliw ng ngiti, sumagot ang tagapanayam na naghihintay sila sa isa pang tao. Na hindi pa dumarating, gagawin nila ang panayam kapag siya ay dumating. Sa isang kalmadong saloobin, nagtanong si Fatty, "3 tao ba ang i-interviewin?" Sa sandaling iyon, isang lalaking may itim na buhok ang nagsimulang lumapit sa cafe. Nakatuon ang atensyon ng tagapanayam sa kanya at humiling siya kay Fatty na maghintay. Pumasok ang lalaki sa cafe at tumayo ang tagapanayam. At sa isang nerbiyos na anyo ay nagtanong kung siya ba ay narito para sa panayam. Sumagot ang lalaki ng oo at tinanong ng tagapanayam kung ano ang kanyang palayaw. Sumagot ang lalaki na ito ay Black Scythe. Nang marinig ito, lumaki ang mga mata ng tagapanayam sa kasiyahan. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig at hindi mapigilang makaramdam ng paghanga. Ilang araw bago, isang online na pagpupulong ang ginanap. Ang presidente, isang lalaking may salamin, ay ngumiti at tinanggap sina Yamti at Popping Yamti. Ipinakita ng babaeng may itim na buhok ang kanyang paghanga sa presidente. Lahat ng miyembro ay naroroon, maliban kay Jam. Nagpasya ang presidente na simulan ang pangkalahatang pagpupulong para sa 2 linggo ng Abril na may ngiti. Tinawag niya ang atensyon ni Lost Yak at tinanong kung ilang tao ang sumali sa forum sa linggong ito. Sa isang kalmadong tingin, sumagot si Lost Yak na humigit kumulang 2,000. Naging masaya ang presidente dahil tumaas ito kumpara sa nakaraang linggo. Binanggit din ni Lost Yak na ang bilang ng mga manlalaro ay patuloy na bumababa bawat buwan, ngunit ang bilang ng mga miyembro ay tumataas bawat linggo. Kaya't sigurado siya na ang artikulong nagsasalita tungkol sa kanila ay nakakuha ng atensyon ng mga manlalaro na may mausisang ekspresyon. Tinanong ng presidente, "Sino ang kumuha sa mamamahayag?" Itinaas ni Yamti ang kanyang kamay at may ngiti na sinabi na siya ito. Medyo nagulat ang presidente dahil hindi niya alam na mayroon siyang koneksyon sa larangang iyon, na sinagot niya na ito ay isang bagong koneksyon. Ipinatong ng presidente ang kanyang kamay at pinuri ang babae dahil hindi siya nag-expect ng mas mababa mula sa isang veteranong miyembro. At tinawag ang atensyon ni Lost Yak at tinanong kung ilan sa 2,000 manlalaro ang talagang may kakayahan. Sumagot si Lost Yak na kung ibabawas ang mga manlalaro na walang klase at ang mga nasa ibaba ng level 10, mayroon silang humigit kumulang 120. Naging mausisa ang presidente na malaman kung ilan ang talagang kapaki-pakinabang. Ang lalaking nakatali ay inayos ang kanyang salamin, binuksan ang kanyang tablet at nagpasya na pag-usapan ito. Habang nagbabrowse sa tablet, binanggit niya na isang natatanging manlalaro si Black Flame Dragon. Siya ay isang ordinaryong level 10 na mandirigma, ngunit nakamit ang 3 pwesto sa kanyang zone. Alam ng presidente na upang makamit ang 3 pwesto, dapat siyang may magandang rune o nagsisinungaling. Binanggit ng lalaking nakatali na siya ay sapat na magaling upang mapili bilang kandidato para sa isang executive position. Naisip ng presidente na tama siya at nagtanong kung mayroon pang ibang kapaki-pakinabang na manlalaro. Nagsimula siyang mag-navigate sa tablet at ipinaliwanag na isa pang natatanging manlalaro si Little Cockle, na palaging nasa pagitan ng ika-4 at ika-10 pwesto. Bukod sa dalawang ito, mayroong 50 pang manlalaro na kabilang sa nangungunang 100 sa kanilang mga zone. Nang marinig ito, isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ng presidente na pagtanto na magiging abala siya sa pag-i-interview ng mga tao.
Pagkatapos ay tinawag niya ang atensyon ng isang lalaki na 30 na natutulog na parang isang log. Nang marinig ang boses ng presidente, nagising siya mula sa kanyang tulog na hindi alam kung nasaan siya. Ang presidente, na halatang nababahala, ay nagtanong kung siya ay natutulog at kung ano ang ginawa niya noong nakaraang gabi na siya ay halos natutulog na. Ayaw niyang makinig sa mga dahilan at inutusan siyang pangasiwaan ang 50 panayam para sa susunod na pagpupulong, na banta na kung hindi siya magtagumpay, maaaring may ibang mataas na kandidato na pumalit sa kanya. Sa kalagitnaan ng pagkatulog, nangako siyang tutuparin ang gawain. Pagkatapos ay tinanong ng presidente si Lostyak kung nakipag-ugnayan na siya kay Black Scythe. Kinuha ni Lostyak ang kanyang telepono at sa isang kalmadong tinig ay sumagot na agad niyang ipapaalam kung nangyari iyon. Nag-sigh ang presidente para sa kanya. Sayang dahil bibigyan niya siya ng executive position kaagad kung sumali lamang siya. Tinanong niya si Yamti kung maaari niyang hilingin sa mamamahayag na magsulat ng mas maraming artikulo dahil naniniwala siyang kakailanganin nila ng higit pang marketing upang makuha si Black Scythe na sumama sa kanila. Sa isang ngiti, sumagot siya na hanggat may pera, lahat ay posible. Sa kumpiyansang ekspresyon, sinabi ng Pangulo na huwag mag-alala tungkol sa pera dahil bibigyan siya ng gantimpala para sa kanyang pagsisikap. Hindi mapigilan ni Yamti ang kanyang kaligayahan at nagpasalamat sa Pangulo. Bago sila makapagpatuloy sa susunod na paksa, napuno ng gulat ang mga mata ni Lostyak at humiling siya sa Pangulo na maghintay dahil may isang user na humiling na sumali sa forum. Napuno ng kuryosidad ang isip ng Pangulo at tinanong niya kung sino. Nagsimula ng manginig si Lostyak nang ibulalas niyang si Black Scythe ang humiling na sumali sa forum. Ang pagbubunyag na ito ay nag-iwan sa lahat ng gulat. Sa kasalukuyan, binati ng interviewer si Black Scythe nang masiglang ngiti at tinanong kung nahirapan ba siyang makarating dito. Tumango si Black Scythe at nang makita ito, nagsimulang hawakan ng interviewer ang kanyang ulo at humingi ng tawad na may nerbiyos na ekspresyon. Ipinaliwanag na ito ang pinakamainam na lugar na alam nila para sa privacy. Iniabot niya ang kanyang kamay sa iba na nagpapahiwatig na dapat silang maupo. Napansin din niyang napakagwapo nito, kaya naisip niyang tiyak na sikat siya sa mga babae sa kanyang edad. Inilipat niya ang upuan para kay Black Scythe at nang makaupo ito, binanggit ng interviewer na narito rin ang dalawa para sa isang panayam katulad niya. Hindi mapigilan ni Fatty ang pagngisi ng kanyang mga ngipin at pakiramdam ng galit. Sa mga sandaling iyon, umubo si Little Cockle at binati sila. Si Black Scythe, na medyo naiinis, ay nagpakilala din habang kumikislap ang kanyang mga mata. Sa isang ngiti, nagpakilala si Ryu bilang si Little Cockle. Nahulog ang lalamunan ni Fatty at hindi mapigilang makaramdam ng takot dahil si Black Scythe ang taong pumatay sa kanya ng 5 beses. Pinigan niya ang kanyang kamao, hindi mapigilang magalit. Gusto niyang itanong kung nagkita na ba sila sa totoong buhay at bakit sobrang abala si Black Scythe sa pagpatay sa kanya. Hindi napansin ang ekspresyon ni Fatty. Tinanong ng interviewer kung may problema at kung hindi ba siya magpapakilala tulad ng lahat. Nakayuko, nagpakilala si Fatty bilang Black Flame Dragon. Si Black Scythe, na halatang naiinis, ay nagsimulang tumitig sa kanya ng tahimik. Nang makita ito ni Fatty, lalo siyang nagalit at nagsimulang magpawis ng sobra. Hindi siya makapaniwala na tumanggi si Black Scythe na makipag-usap sa kanya. Inisip ni Fatty na kung sinabi niya ang kanyang username, makikilala siya ni Black Scythe, ngunit ngayon ay napagtanto niyang hindi naaalala ni Black Scythe ang kanyang username kahit na pinatay siya nito ng 5 beses. Si Ryu ay tahimik na umiinom ng kanyang milkshake, hindi sigurado kung nagmumukha siyang mayabang, nagkukunwari din siya. Pero ang taong iyon ay isang tunay na manloloko. Ang tunay na username ni Black Scythe ay Kier Rubing Bong, isang professional na scammer na nakagawa ng iba't ibang scheme para punuin ang kanyang bulsa. Ang taong ito ay hindi gaanong mahalaga sa kasalukuyan, ngunit sa hinaharap ay makakakuha siya ng cloning rune at magiging sikat, mas kilala sa masamang paraan, dahil ginamit niya ang rune para sa iba't ibang krimen. Nakatuon ang tingin ni Ryu sa kanya. Isang mapait na katotohanan kung saan kahit ang mga kriminal ay nakakakuha ng kapangyarihan mula sa ibang mundo. Pero mabuti na nakilala ni Ryu siya ayon sa plano dahil balak niyang gamitin siya upang makuha ang cloning rune. Pagkatapos ay binuksan ng interviewer ang kanyang backpack
at kinuha ang isang tablet. Ngayon na lahat ay nagpakilala na, oras na upang simulan. Sa pamamagitan ng pag-verify ng kanilang personal na impormasyon, nagpasya siyang simulan kay Little Cockle. Sa isang kalmadong tingin, sinabi niyang ang pangalan niya ay Kim Seong-hyun. Siya ay 19 taong gulang at kakagraduate lang mula sa high school, kaya wala pa siyang trabaho. Sinimulan ng interviewer na suriin ang personal na impormasyon ni Ryu at may seryosong ekspresyon tinanong kung siya ay level 13 assassin at kung umabot siya sa ika-4 na pwesto sa ranking ng kanyang zone.